Construction worker, nagkagusto sa kolehiyala pero pinagtabuyan siya ng magulang nito dahil hindi daw niya kayang buhayin ng babae. Pahiya ang mga to nang maging milyonaryo nga siya. Simulan natin ang kwento. Ang ganda naman talaga ni Cheska, my love. Magandang bati nga ni Dave kay Cheska. Mabala sa pagbabasa. Ano na naman bang kailangan mo, Dave? Tanong nga ni Cheska. Ano pa nga ba? E di kakain, beautiful. Ano pa bang pwedeng gawin sa karinderya, diba? Sagot pa nga nito. Kala ko dito ka na naman para magpapansin sa akin eh. Siyempre, isa na yun. Sa mga rason may love so sweet my universe, mwah! Inikutan na lang ng mga mata ni Cheska si Dave at inihanda ang pagkain na pinili ni Dave. Sinabi na lang ni Dave na ang sungit naman ni Cheska bago umupo para kumain. Si Cheska ay isang working student. Siya ang nagtitinda sa karinderya ng kanyang tita tuwing hapon matapos ang kanyang klase. May kaya ang pamilya ni Cheska, ngunit dahil gusto ni Cheska kumita ng sarili niyang pera para bilhin ang sarili niyang pangangailangan, ay naghanap ito ng kanyang part-time job. Mabuti na lang at biglang umalis ang kanyang pinsan papuntang ibang bansa kaya kinailangan ng katulong sa karinderya ng kanyang tita. Samantalang si Dave naman ay isang simpleng binata, nagtratrabaho ito sa isang construction, isang palabiro at masayahin na binata. Wala itong ginawa kundi magpapansin kay Cheska dahil sa may gusto ito sa kanya. Cheska, my love, extra rice naman dyan. Sad nga ni Dave. Pwede ba, Dave? Tigil-tigilan mo nga, kakatawag sa akin ng ganyan. Pinagkakabalan tayong magnobyo dahil dyan eh. Irap pa nga ng babae. Kung sagutin mo na rin kasi ako. Ayoko, hindi mangyayari yan no. Napahawak si Dave sa kanyang dibdib at naginarte na para bang natamaan ang kanyang puso. Napabuntong hininga na lang itong si Cheska sa kakulitan ni Dave. Nang mas lalong lumakas ang loob ni Dave, ay tinigilan niya na ang pang-aasar nito kay Cheska at mas sumeryoso sa kanyang panliligaw. Nanibago naman itong si Cheska at mas lalong nagmatigas. Sinasabi ni Cheska sa kanyang sarili na hindi siya magpapatinag sa mga ginagawa ni Dave. Laking gulat na lang ni Cheska isang araw nang makita si Dave sa labas ng kanyang eskwelahan. Ngayon naman sinusundo mo na ako? Tanong nga ni Cheska. Kunwari ka pa, alam ko naman na gusto mo ring masundo eh. Kailan mo narinig na gusto kong magpasundo sa'yo ha? Halika na nga, baka mahalata na wala ako sa site, yari ako nito. Akin na bag mo. Sad nga ni Dave. Sino pa kasing nagsabi na tumakas ka para lang magsundo sa akin? Hindi na ito kinausap pa ni Dave at kinuha ang mga daladala ni Cheska. Hinatid na muna niya ito sa karenderya at kumain bago bumalik sa kanyang trabaho. Akala nga ni Dave ay pagagalitan siya nang biglang pagbalik niya ay pinagtulungan siya ng kanyang mga katrabaho sa pang-aasar. Tinawag na lover boy itong si Dave. Simula noong sineryoso niya na ang panliligaw kay Cheska. Sa mga sumunod na araw ay ganun na lamang ang naging setup nila Cheska at Dave. Hatid sundo ni Dave si Cheska sa eskwelahan. Asa na kaya yun? Ngayon lang siya nahuli ah. Pagtakta nga ni Cheska. Hinahanap mo ako? Biglang sulpot naman ni Dave. Ha? Hindi ah. Kahit naman hindi mo ako sunduin, bakit naman kita aantayin at hahanapin? Pahirap pa nga na saad nito. Anong ginagawa mo rito kung hindi mo naman pala ako inaantay? Nahuli lang ang teacher ko na magpalabas sa klase. Pagdadahilan nga ni Cheska, napangisi si Dave. Sa tagal kasi nilang magkakilala ni Cheska, ay alam na nito na hindi kayang magsinungaling ni Cheska. Kaya naman natutuwa si Dave nang tinatago ni Cheska ang katotohanan na inaantay niya si Dave. Habang tumagal ay hindi naman na napigilan ni Cheska ang kanyang damdamin na tuluyan nang mahulog kay Dave. Lagi kasing andyan si Dave kay Cheska
Hindi lang sa paghatid at sundo, kundi naging kaibigan niya na rin ito. Nasanay na rin masyado si Cheska na laging mayroon si Dave na umaaligid sa kanya at pakiramdam pa nga ni Cheska na ang boring ng kanyang araw kung hindi siya kinukulit ni Dave. Isang gabi ay nakatanggap ng tawag si Dave mula kay Cheska at nagpapasundo ito. Nainis nga itong si Dave dahil nakipag-inuman si Cheska na hindi niya alam, ngunit dahil alam niyang wala siyang karapatan ay nanahimik na lang siya. Nasugat pa ang paa ni Cheska dahil sa kanyang heels na suot. Akin ang paa mo at ilagay ko na tong band-aid na nabili ko. Sino ba naman kasing may sabi na magsuot ka ng ganto kataas pupunta kang iinom? Nag-aalalang sad nga ng lalaki. Galit ka ba sa akin? Tanong naman ni Cheska. Hindi ako galit, okay? Nag-aalala lang ako. Paano kung wala ako di sino magsusundo sa'yo? Di papasundo ako sa driver namin. Tigilan mo nga ako. Alam kong masyadong strikto ang pamilya mo kaya hindi mo magagawang tawagan ng driver nyo na sunduin ka. Napanguso naman itong si Cheska. Halata kasi nagalit sa kanya si Dave. Laging malambing at makulit ang tono ng pananalita ni Dave kay Cheska. Ngunit sa gabing iyon ay napakaseryoso ng tono ni Dave. Inakay naman ni Dave si Cheska habang naglalakad, ngunit dahil gumagabi na ay binuhat na lang niya sa kanyang likod si Cheska. Niyakap naman ito ni Cheska habang nakasakay kay Dave sa kanyang likod. Paano ako makakalakad kung nakahawak ka ng ganyan? Nasasakal ako. Hindi ka ba napapagod sa akin? Biglang tanong nga ni Cheska. Hindi, bakit? Gusto mo bang mapagod ako? Ayoko. Hindi ko na ata kakayanin na mawala ka sa akin. Ang inis ni Dave ay agad na nawala dahil sa sinabi ni Cheska. Biniro nga nito si Cheska na kung hindi pala kaya ni Cheska na mawala si Dave sa buhay niya, ay dapat sagutin niya na ito. Natawa naman ng malakas si Cheska at napasandal sa likod ni Dave. Sige, sinasagot na kita. Tatigilan nga sa paglalakad si Dave at binaba na nga muna ni si Cheska. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Huwag kang nagbibiro ng ganyan ha. Masasaktan ako. Alam mo namang malambot masyado ang puso ko sa iyo Banat muli ni Dave. Hindi naman ako nagbibiro Ikaw lang tong palabiro sa ating dalawa. Ano? Usapang lasing ganun? Sad pa nga ni Dave. Kahit lasing ako, alam ko ang sinasabi ko, okay? Ano, ayaw mo ba na sagutin kita? Taas kilay naman na tanong ni Cheska. Teka, wala naman akong sinabing ayoko Kung ganun gusto mo. Parang niloloko mo na talaga ako Alam mo naman na yan ang gustong gusto ko talaga, di ba? Natawa na lang si Cheska at hinalikan sa pisngi si Dave. Kinilig naman agad itong si Dave at pinasakay na muli si Cheska sa kanyang likod para maihatid sa bahay ng kanyang tita. Paggising ni Dave kinabukasan ay agad niyang tinawagan si Cheska. Aga-aga tumatawag ka na? Wala akong pasok ngayon, buong araw ako sa kalendarya. Sad nga ni Cheska. Alam ko, gusto ko lang manigurado. Manigurado saan? Sabi na nga ba, hindi mo maalala Tila nagtatampo nga na saad nga ni Dave. Kunot noong napatingin si Cheska sa kanyang telepono. Pinatay kasi agad ito ni Dave nang hindi man lang nagpapaalam. Ayun tuloy hindi niya alam na binibiro lang pala siya ni Cheska, na hindi niya alam ang tinutukoy nito. Malungkot na nagpunta si Dave sa karenderya. Pati sa pag-order ng pagkain ay halatang wala sa mood si Dave at malungkot. Hindi alam ni Cheska kung maaawa ba siya o matutuwa sa itsura ng kanyang nobyo. Tahimik na kumakain si Dave nang nilapitan ito ni Cheska. Wala nang good morning, Cheska, my love ko? Tila naglalambing nga na tanong ni Cheska. Pagod ako. Sad naman ni Dave. Teka, nagtatampo ka ba sa akin? Bakit naman? Tanong pa nga nito. Wala, pagod lang ako. Sagot naman ni Dave. Umiling-iling na lang si Cheska at magsasalita na sana nang biglang may tumabi kay Dave na kanyang katrabaho at nag-order rin ng pagkain. Tinanong nga ng katrabaho ni Dave
kung bakit hindi pa sinasagot ni Cheska si Dave kung wala namang ginawa si Dave kundi sambahin si Cheska. Yun nga ang problema, sinagot ko na siya pero nagtatampo ka agad. Natigilan naman si Dave sa kanyang pagkain. Napaawang ang bibig ni Dave na napatingin kay Cheska na nakangisi sa kanya. Natawa pa nga ang dalaga dahil kahit puno ang bibig ni Dave ng pagkain ay nagawa pa nitong mapanganga. Chino-joke time mo ata ako eh. Sad nga ni Dave. Kagabi ko pa sinasabi sa'yo na hindi nga ako nagbibiro. Hindi mo nga maalala kanina. Kung hindi ka ba naman kasi matampuhin, edi sana nasabi kong nagbibiro lang ako. So tayo nga? Oo na nga, ang kulit mo ah. Natatawang saad pa nga ni Cheska sabay irap. Napangiti ng malawak si Dave. Humiyaw naman ang ibang kumakain na nakakakilala sa kanila. Kitang-kita sa mukha ni Dave ang saya. Dahil sa wakas ay nasagot na rin siya ni Cheska. Naging bukal naman ang dalawa sa kanilang relasyon. Tinanggap rin ng buo ng pamilya ni Cheska si Dave at malaki ang tiwala sa kanya. Hatid sundo pa rin ni Dave si Cheska. Akala nga ni Cheska ay magbabago si Dave. Ngunit mas lalo siyang naging maalaga at ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ni Dave sa kanya. Hindi na rin bumibili ng pagkain si Dave sa karinderya dahil pinagluluto siya ni Cheska ng sarili niyang pagkain. Marami nga ang nainggit sa kanilang relasyon dahil napaka-sweet nila sa isa't isa. Ni minsan ay hindi nagsisi itong si Cheska na sinagot niya si Dave. Sino ba naman ang magsisisi kung halos lahat ay gawin at ibigay ni Dave kay Cheska? Kanina ko pa tinatawagan si Dave pero hindi sumasagot. Hindi ka ba nasabihan? May sakit daw eh kaya hindi makakapasok. Baka hindi ka lang ni-text at masama ang pakiramdam. Mahinang sabi nga ng katrabaho ni Dave. Alam mo ba kung saan ang bahay niya? Ilang taon na kayong magkakilala. Ilang buwan na rin kayong magkasintahan pero hindi mo pa alam kung saan siya nakatira? Natatawang tanong nga ng lalaki. Napanguso na lang si Cheska at muling tinanong ang address ni Dave. Nang nakuha niya ito, ay agad siyang nagpalit ng damit. Galing kasi sa eskwelahan si Cheska, kaya kinailangan pa nitong magpalit ng kanyang damit. Natuwa naman si Cheska nang binigyan siya ng nakabalot na pagkain ng kanyang tita para ibigay kay Dave. Hindi nahirapan si Cheska na hanapin ang bahay ni Dave. Napasimpleng bahay lang ang tinitirhan ni Dave, ngunit labas pa lang ng bahay ay alam na ni Cheska na masinop sa kalinisan si Dave. Paulit-ulit na kumatok si Cheska at laking gulat niya na babae ang nagbukas ng pintuan. Sino ka? Nagtatakang tanong nga ng babae. Ako si Cheska, nobya ni Dave. Asan ba siya? Andyan ba siya? Mabuti at nandito ka na. Mataas ang lagnat, kanina ko pa nga pinipilit kumain pero ayaw bumangon eh. Pati nanay ko nag-aalala sa kanya. Mabait na sabi ng dalaga at pinapasok si Cheska. Ganun ba? Salamat sa pag-alaga sa kanya. Walang anuman. Magkababata naman kami ni Dave at lagi kanyang naikukwento. Maiwan ko na nga kayo. Ikaw nang bahala dyan sa kumag na yan ha. Ilak mo ang pinto para safe. Nakangiting sabi ng dalaga tumalis na. Sinunod naman ni Cheska ang sinabi ng dalaga at nilak ang pintuan. Kumatok ito sa pintuan ni Dave hanggang sa narinig niya si Dave. Ano ba? Sabi nga ayokong kumain, gusto ko lang matulog. Paghuhuramentado nga niya. Pero sayang naman yung niluto ni tita para sa'yo, Dave. Nag-aalala lang saad ni Cheska. Cheska, ikaw ba yan? Biglang tanong nga niya at kumalma pa nga ang lalaki. Oo, kararating ko lang. Hindi na nagsayang ng oras itong si Dave. Kahit na mabigat ang kanyang katawan, ay agad itong tumayo para pagbuksan si Cheska. Nakita naman niya ang nag-aalalang itsura ni Cheska sa kanya. Pagpasok ay naupo si Cheska sa tabi ni Dave na humiga agad sa kanyang kama dahil nakaramdam ng hilo. Pagramdam ni Cheska, sa mukha ni Dave ay napakainit nito, kaya naman lumabas ito sa kwarto at pinainit ang dala niyang pagkain. Bumalik sa kwarto si Cheska na may dalang pagkain at tubig, pati na rin ang mga dapat na gamot
ay daladala niya. "O heto, kumain ka na muna para makainom ka ng gamot." "Wala talaga akong gana, Cheska. Please, kahit konti lang, susubuan kita." Hindi napigilan ni Dave ang mangiti. Umiling-iling na lang itong si Cheska habang natawa dahil sa naging reaksyon ni Dave nang sinabi niyang susubuan niya ito. Pilit na inupo ni Dave ang kanyang sarili. Agad na napasandal ito sa pader at hinugot ang kumot dahil nilalamig ang kanyang pakiramdam. Ginawa naman ni Cheska ang kanyang pangako. Sinubuan niya si Dave at natuwa pa ito dahil naubos ni Dave ang pagkain. Nakainom na rin ng gamot itong si Dave at agad na nakatulog. Hindi siya iniwan ni Cheska at inalagaan ito buong gabi. Nagising na lang si Dave na nakita si Cheska na natutulog sa kanyang tabi. Gulat na umupo ito nang nakita niya si Cheska at napatingin sa kanyang damitan at nakahinga ng maluwag. "Bakit, may nangyari ba? Nakakagulat ka." Saad nga ni Cheska. "Hindi, wala. Akala ko may nangyari sa atin tapos hindi ko maalala." "Magaling ka na nga talaga, nakakapagbiro ka na ng ganyan." "Hindi pa kaya, ang taas-taas sa panang lagnat ko." Nagkunwer pang umubo itong si Dave na ikinatuwa naman ni Cheska. Inalagaan pa rin naman ni Cheska si Dave at hindi umuwi. Doon na siya natulog ng 2 araw sa bahay ni Dave hanggang sa tuluyan ng gumaling si Dave. Nalungkot naman agad si Dave dahil hindi na niya makakatabi sa kama si Cheska sa pagtulog. Pati itong si Cheska ay nalungkot dahil hindi niya nakasama si Dave. Kaya naman ang nangyari ay sa tuwing walang pasok, si Cheska ay doon siya natutulog kina Dave. Hirap na hirap man si Dave na magpigil ng sarili sa tuwing nandun si Cheska, ngunit masaya ito dahil mas nakakasama niya ito ng matagal. "Susunduin kita sa eskwelahan mo, hahatid kita. Pero babalik ako sa site, ah." Naglalambing nga na saad ni Dave. "Bakit, anong gagawin mo doon?" "Pag-iinuman kami ng mga katrabaho ko ng very very light." "Tigilan mo nga ako, Dave. Yung very very light mo nagiging very very late ng pag-uwi." Napatawa na nga lamang si Dave. "Hindi, saglitan lang talaga ako. Alam nga naman na iwan kita dito mag-isa, di ba? Papakita lang ako saglit tapos kwentuhan tapos ibat na." Umiling na lang si Cheska at pumayag sa kagustuhan ni Dave. Mayroon din kasi itong gagawin na schoolworks kaya kailangan niya ng katahimikan. Sinunod naman ni Dave ang kanyang sinabi. Pagka-uwi nito ay kakatapos lamang ni Cheska sa kanyang gawain at nakapagluto na rin ng kanilang panggabihan. Matapos maligo ni Dave ay kumain na ang dalawa. Napaka-normal kay Cheska ang mga pangyayari sa kanila ni Dave. Tinatawag na nga rin silang dalawa na mag-asawa ng mga kapitbahay ni Dave at ng mga katrabaho ni Dave. Gustong-gusto ni Cheska ang kanyang mga naririnig. Mahal na mahal ni Cheska si Dave na pinangarap na rin nitong makasama siya habang buhay kasama ng kanilang pamilya na binuo nilang magkasama. "Siguro kung hindi ako nagtatrabaho sa construction, ang taba-taba ako na ngayon dahil sa sarap ng luto mo." "Ewan ko sa'yo, Dave. Hindi ka pa nagsasawa sa pambobola mo sa akin, ha?" "Nagsasabi lang ako ng totoo." Sabay tawa at kindat nga na saad ni Dave. Masayang niligpit ng dalawa ang kanilang pinagkainan at nagkukulitan pa na naghugas ng plato. Naiisip na rin ni Dave na gusto niyang panghabang buhay na ang kung anumang meron sa kanilang dalawa ni Cheska. Nanunood ang dalawa nang biglang nabuhos ni Cheska ang kanyang inumin sa kanyang damit. Kitang-kita ang bra ni Cheska nang nabasa ang kanyang damit. Nagmukhang see-through ito. Namumula ang mukha ni Dave na napatingin doon. Nang na-realize ni Dave na nakatitig na siya sa dibdib ni Cheska, ay agad itong umiwas ng tingin at sinabihan si Cheska na magpalit na, ngunit ang ginawa ni Cheska ay inalis ang kanyang basang damit at marahan na inilagay ang kamay ni Dave sa kanyang dibdib. Nanlalaki ang mga mata ni Dave na nilingon si Cheska na pulang-pula na rin ang kanyang muka.
Lagi ka nalang nagpipigil. Sayong-sayo ako, Dave, kaya hindi mo kailangan magpigil. Masuyong sad nga nito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Wala nang atrasan to, Cheska. Sad naman ni Dave. Malaki ang tiwala ko sa iyo at alam ko na malaking respeto mo sa akin. Napapikit naman si Cheska nang ginalaw ni Dave ang kanyang kamay na nakahawak sa kanyang dibdib. Napalunok ng laway si Dave at dahan-dahang nilapit ang sarili kay Cheska para halikan ito. Punong-puno ng pagmamahal ang bawat haplos ni Dave sa katawan ni Cheska. Hindi nga maintindihan ni Cheska kung bakit ganun na lang kasensitibo ang kanyang pakiramdam dahil sa mga haplos ni Dave sa kanya. Unti-unting nakasabay naman itong si Cheska sa halikan nila ni Dave hanggang sa lumalim ito at bumilis. Punong-puno ng pagkasabik ang bawat kilos ni Dave kay Cheska na mas lalong nagpainit ng katawan ni Cheska. Parang sobrang ganda ng kanyang nakikita ay nakahinga ng maluwag si Cheska. Matapos mailabas ni Dave ay iba't ibang posisyon ang kanilang ginawa hanggang sa napagod si Dave at nakatulog ang mga ito. Good morning. Ang ganda ng ngiti mo ah. Ikaw nga ang blooming dyan eh. Natawa na nga lamang si Cheska. Loko ka. Kumain na nga tayo. Kailangan ko palang umuwi ngayon sa bahay eh. Kala ko ba bukas ka pa uuwi? Malambing na tanong nga ni Dave. Biglang tumawag kanina si Mama. Mukhang may problema sa bahay kaya kailangan kong umuwi. Ganun ba? Kailangan mo nga umuwi. Balitaan mo na lang ako. Tumango-tango si Cheska. Ginusto pa nga ni Dave na ihatid si Cheska. Ngunit nagpasundo na lang ito sa kanilang driver dahil nagmamadali na siya. Pumayag naman si Dave at pumasok na sa kanyang trabaho habang inaantay ni Cheska ang kanyang sundo ay masayang inaayos niya ang mga kagamitan sa bahay ni Dave. Sobrang saya ang nararamdaman ni Cheska. Akala nga nito tuloy-tuloy na ang kasiyahan nilang dalawa, ngunit totoo nga ang sabi nila na minsan sa sobrang saya na nararamdaman mo bigla ito, papalitan ng sobrang lungkot. Ma, bakit mo ko iniwan pa uwi? Ano po bang problema? Cheska anak, makinig ka ha? Nalugi ang negosyo ng papa mo kaya kinailangan na isara ang kumpanya. Naluluhan na sabi nga ng ina ni Cheska. Po, paano po yan? Ano na pong gagawin natin ngayon? Lumapit ang ama ni Cheska sa kanya at niyakap siya habang humihingi ng tawad. Alam na nga ni Cheska kung bakit humihingi ng tawad ang kanyang ama. Ngunit nahirapan nga siyang tanggapin ang katotohanan. Patawarin mo kami anak. Ito lang ang paraan para maisalba natin ang negosyo ko. Malungkot na sabi ng ama ni Cheska. Umiling-iling si Cheska. Hindi niya inakala na kung kailan sobrang saya niya na sa kanyang relasyon kay Dave ay doon siya ipapaasawa sa ibang tao ng kanyang magulang. Galit na inilabas ni Cheska ang kanyang saloobin sa kanyang magulang hanggang sa nasampal siya ng kanyang ama sa pagsabi ng masasakit na salita sa kanila na kanyang magulang. Napatahimik si Cheska at tumakbo sa kanyang kwarto. Iyak siya ng iyak at hindi pa siya binigyan ng oras para magpaalam kay Dave, kundi kinulong siya ng kanyang magulang at sila na ang kumausap kay Dave. Laking gulat na lang ni Dave nang biglang pumunta ang driver nila sa bahay ni Dave. Humagulgol sa pag-iyak si Dave nang nalaman niyang ikakasal na sa iba si Cheska. Sinabi naman ng driver ang totoong dahilan ng kasal kay Dave dahil sa awa. Sinubukan tawagan o kausapin ni Dave si Cheska, ngunit hindi niya nagawa. Napuno ng lungkot si Dave na halos araw-araw na itong umiinom ng alak. Laking gulat na lang niya isang araw nang may nakita itong lalaking matanda. Halatang mayaman ito. Inakala pa nga ni Dave nung una na tungkol kay Cheska na naman iyon kaya nagmadali itong lumapit sa matanda. Ikaw ba si Dave? Nauutal na tanong nga ng matanda. Opo, sino po sila? Diyos ko, salamat sa Diyos. At nahanap din kita, salamat sa Diyos. Umiiyak na sabi nga ng matanda at niyakap si Dave.
Nagtatakang tiningnan ni Dave ang matanda matapos nitong kumawala sa yakap. Pinapasok naman ito ni Dave sa kanyang bahay. Nasabi ng matanda na lolo siya ni Dave at siya ang nag-iisang tagapagmana nito. Lumayas pala ang kanyang anak dahil sa hindi niya pagpayag sa kasal at simula noon ay hindi niya na nahanap pa ang kanyang anak hanggang sa nawala ito. Ngayon, si Dave ang huling balita nito sa kanyang anak. Ibig sabihin po ba nito mayaman po pala ako? Oo, apo. Ibibigay ko lahat ng meron ako sa'yo. Masayang sabi nga ng matanda. Napatingin pa nga siya sa pinanggalingan nga ng kanyang lola na talaga namang mamahalin pa. Nasasakyan nga ang gamit nito. Doon na nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Dave. Pilit na kinalimutan ni Dave ang kanyang lungkot at binali ng atensyon sa mga dapat niyang pag-aralan para sa mga negosyo na kanyang mamanahin. Samantalang si Cheska naman ay kinakabahan sa mangyayari sa kanya dahil hindi nagtagal ay nalaman niyang buntis siya at alam ng kanyang asawa na hindi siya ang ama. Malakas na sampalang natanggap ni Cheska. Wala siyang nagawa kundi umiyak at magmakaawa sa kanyang asawa para wag siyang saktan. Ilang taon ang nakalipas ay naging sobrang yaman na ni Dave salamat sa tulong ng kanyang lolo na ituro lahat sa kanya at ibinigay ang lahat. Kaya naman ngayon ay abala si Dave sa kanyang mga negosyo. Samantalang si Cheska ay naging malungkot ang buhay sa kanyang asawa. Dahil malaking pera ang mawawala, hindi niya magawang hiwalayan ang kanyang asawa at ganun din ang asawa niya sa kanya. Dahil sa sama ng loob na nabuntis ng iba si Cheska, ay patuloy itong naging malamig sa kanya at minsan sinasaktan pa ito. Ilang beses na rin nahuli ni Cheska na may ibang babae ang kanyang asawa. Ilang beses siyang nagmakaawa sa kanyang magulang. Ngunit hindi siya pinakinggan dahil para sa kanila ay pagkakamali iyon ni Cheska. Hinding-hindi makapaniwala si Cheska noong sinabi niya ang kanyang pagbubuntis sa kanyang magulang at sa ginawa ng kanyang asawa. Tinalikuran siya ng kanyang magulang at pinagsabihan ng masasakit na salita. Kahit anong mangyari lalaban ako sa buhay para sa iyo anak. Ikaw ang nag-iisang kasiyahan ko. Balak ni Cheska na hiwalayan ang kanyang asawa kapag na-close niya ang deal sa kanyang negosyo. Nakapagtapos ng pag-aaral si Cheska at may tinayong negosyo na hindi alam ng mga tao na siya ang may-ari. Malaking pera ang kanyang makukuha at masesecure nito ang kapalaran nilang mag-ina. Sana magustuhan ng kamiting ko ang aking proposal. Para makaalis na tayo sa bahay na yun. Makatakas na tayo sa buhay na yun. Masayang iniisip ni Cheska ang kakalabasan ng kanyang buhay kapag sila ay naghiwalay na ng kanyang asawa. Kapag magiging successful, ang deal niya sa kamiting niyang negosyante ay milyong-milyong pera ang kikitain ng kanyang negosyo at mababalik niya na ang perang ginastos ng kanyang asawa sa kumpanya ng kanyang magulang. Hindi na lang niya inakala na ang kanyang kamiting at ang taong may hawak ng magandang kinabukasan nila mag-ina ay ang taong sinaktan at iniwan niya noon. Dave? Cheska, anong ginagawa mo rito? Ikaw ba si La Cuesta? Tanong pa nga ni Cheska. Tumango si Dave. Hindi niya alam kung paano makikitungo kay Cheska. Ang babaeng minahal niya ng buo pero iniwan siya para sa pera. Halatang halata ang pagiging kabado ni Cheska habang ipinipresenta niya ang kanyang proposal kay Dave na walang emosyong nakatitig lamang sa kanya. Ano sa tingin mo? I'm sorry pero hindi ko naiisip o nai-imagine na maganda ang may bibigay nito sa aking kumpanya. Pero napakaganda nito. Ano to, Dave? Ginagawa mo bang personal ang trabaho ko dito? Anong gusto mong sabihin? Let me make myself clear. Wala akong pakialam sa'yo. At sa nakaraan natin, Cheska, magsasalita na sana si Cheska
Nang biglang lumapit ang kanyang anak sa kanya, napakagaan ng pakiramdam ni Dave nang nakita niya ang batang iyon. Pero dahil sa galit, ay inisip niyang anak iyon ni Cheska sa kanyang asawa. Dahil sa kahihiyan at lungkot ni Cheska na nasira ang huling paraan nito para makalaya sa asawa niyang walang ginawa kundi pahirapan siya, ay nasira. Nang umalis si Cheska sa meeting place nila ni Dave, ay sinundan ito ni Dave hanggang sa kanyang bahay. Habang nasa loob ng kotse, ay nakita ni Dave kung paano siya tratuhin ng kanyang asawa. Parang nakaramdam ng paninikip ng dibdib itong si Dave nang nakitang trinatratong parang basura ang babaeng kanyang sinamba. Hindi rin maalis-alis sa isipan ni Dave ang bata. Habang nasa labas ng bahay si Dave na nagmamasid, ay hindi nito maalis ang kanyang paningin sa bata. Pinaimbestigahan naman ni Dave si Cheska at ang kanyang asawa. Dahil doon ay nalaman niya lahat ng tungkol sa pinagdaanan ni Cheska. May problema ba? Ilang araw ka nang balisa. Parang ang lalim-lalim ng problema mo ah. Mabait na tanong nga ni Ana sa kanyang nobyo na si Dave. Wala, may nakita lang ulit akong kakilala ko at naawa ko sa sitwasyon niya. Ganun ba? Sino yun? Baka meron akong may itutulong. Nakangiting sabi nga ni Ana. Nginitian na lang ito ni Dave at umling-iling. Nang tuluyan ng namana ni Dave ang mga negosyo ng kanyang lolo, ay nakilala niya si Ana, ang babaeng muling nagpasaya sa kanya. Habang tinitigan ni Dave ang dalaga, ay bigla itong nakaramdam ng pagka-guilty. Naging mahaba ang pasensya ni Ana sa kanya at hindi siya iniwan kahit na kinakain pa rin siya ng mga lungkot dahil sa paghiwalay nila ni Cheska. Bakit mo ko ulit pinatawag? Nireview ko ulit ang proposal mo at nagustuhan ko, kaya willing ako mag-sign ng contract. Saad nga ni Dave. Talaga ba? Naku, salamat Dave. Walang anuman. Pwede ba ako magtanong? Ano yun? Ilang taon na ang anak mo? Curious na tanong nga ni Dave. Nauutal na sumagot si Cheska. Ibang taon sana. Sasabihin ni Cheska ngunit biglang nagsalita ang bata. Nagulat naman si Dave. Alam niyang siya ang nakauna kay Cheska at ang taon na sinabi ng bata ay ang taon ng paghihiwalay nila Cheska. Naisip ni Dave na hindi naman pwedeng mabubuntis siya kaagad ng kanyang pinakasalan, lalong-lalo na at alam niyang hindi niya ginusto ang lalaki. Maglilimang taon na po ko at birthday ko po next month. Excited na sigaw pa nga ni Tommy, ang anak nga ni Cheska. Nanlaki naman ang mga mata ni Dave na napatingin nga kay Cheska. Napilit na iniiwas nga ang kanyang pagtingin. Hindi nito alam kung ano ang dapat sabihin o ano ang gagawin sa mga oras na yon. May dapat ka bang sabihin sa akin? Ha? Wala, ano namang sasabihin ko sa'yo? Patay mali siya na saad nga ni Cheska. Anak ba natin siya? Ano bang sinasabi mo dyan? Matagal lang natapos ang atin kaya pwede ba? Sa trabaho na lang tayo mag-focus? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Tinalikuran mo kung anong meron sa atin para lang sa lalaking may pera tapos ngayon tatanggalan mo pa ako ng karapatan? Anong gusto mo? Iabandon ako na lang ang magulang ko? Ang kumpanya na kanilang pinaghirapan? San ka napadpad ngayon, di ba? Matapos kang ipakasal ng magulang mo, hindi ka na nila tinuring na anak. Napasinghap ng malakas si Cheska. Sa mga oras na yon, ay parang hindi niya nakilala ang kanyang kaharap. Naguguluhan na napaisip si Cheska kung paano nalaman ni Dave ang tungkol sa pag-iibang trato sa kanya ng kanyang magulang. Napahawak si Cheska sa kanyang mga tinatagong pasa sa katawan. Natatakot ito na iniisip na alam din ni Dave ang kanyang sitwasyon sa kanyang asawa. Hindi na nagawang sumagot ni Cheska. Kinausap naman ng kinausap ni Dave si Tommy hanggang sa nakakuha ito ng buhok sa bata. Pilit na kinausap ni Dave si Cheska, ngunit hindi kumikibo si Cheska hanggang sa hinila na ni Dave ang kamay ni Cheska na nagmamadaling umalis
Sa hindi inaasahan na pangyayari ay nahila niya ang jacket ni Cheska at nakita niya ang kamay ni Cheska na punong-puno ng mga pasa. Kunot noong napatingin si Dave kay Cheska na punong-puno ng takot sa kanyang mga mata. Tara na anak, alis na tayo. Teka, anong mga yan? Alam kong hindi maganda ang trato sa'yo ng asawa mo pero huwag mong sabihin sa akin na pati sa ganyang paraan ay pinaparamdam sa'yo ng lalaking yon. Ano naman sa'yo kung anong pinagdadaanan ko sa asawa ko? Tanong nga ni Cheska. Iniwan mo ko para sa ganito? Sinakripisyo mo ang kasiyahan mo para sa magulang mo para saan? Dito? Para magpakahirap ka, Cheska? Katulad ng sinabi ko, Dave, trabaho na lang ang meron tayo ngayon. Kalimutan mo ang nakaraan. Hindi na nagawang magsalita ni Dave dahil kumaripas na sa paglalakad paalis si Cheska. Napahilamos si Dave sa kanyang muka. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nang nagawang kumalma ni Dave, ay pumunta ito sa kanyang opisina at inutusan ng kanyang kanang kamay na magpa-DNA test. Iniisip ni Dave sa mga oras na iyon na babawiin niya ang kanyang mag-ina kung sakaling anak niya nga si Tommy. Nang naisip ni Dave na kung hindi niya anak si Tommy, ay gagawin niya pa rin ang lahat para lang maghiwalay sila ng asawa ni Cheska. Napapadalas ang inom mo. Hindi mo na rin ako nailalabas ngayon katulad ng ginagawa mo dati. Nakangusong sabi nga ni Ana. Pasensya na. Marami lang talaga akong ginagawa ngayon. Ano ba yun? Baka makatulong ako lalo na sa kumpanya mo. Bigyan mo lang ako ng chance. Nakangiting sabi nga ni Ana. Kaya ko na to. Sadama ni Dave. Nalungkot naman si Ana nang tinanggihan siya ni Dave. Parati na lang itong tinatanggihan ni Dave, lalo na tungkol sa kanyang kumpanya. Hindi nito alam na yon ang kondisyon ng kanyang lolo na hahayaan niyang magkarelasyon sila ni Ana basta sisiguraduhin niyang hindi niya bibigyan ng kahit sa mga negosyo si Ana. Kahit sa pagtulong o anumang access, hindi nga maintindihan ni Dave kung bakit ayaw ng kanyang lolo kay Ana na sobrang bait naman. Ana, may gusto pala akong sabihin sa'yo. Inamin ni Dave na nagkaroon siya ng anak sa dati niyang kasintahan na ngayon niya lang nalaman. Napuno ng takot si Ana nang nalaman niyang may anak sila ni Cheska at may kontrata sila ngayon. Sa kauna-unahang beses ay nakita ni Dave na magalit si Ana sa kanya. Hindi niya inakala na ganun na lang na pagbabago ang kanyang makikita kay Ana dahil sa kanyang galit. Dahil sa tulong ng kumpanya ni Dave ay nagbunga ang munting negosyo ni Cheska. Naiyak ito nang nakita niya ang laman ng kanyang bangko. Naglakas loob ito na kumuha ng abogado, ngunit natakot ito dahil baka malalaman ito ng kanyang magulang. Habang inaayos ni Cheska ang mga dapat ayusin bago ito mag-file ng divorce sa kanyang asawa, ay naging abala ito sa kanyang umaasensong negosyo nang hindi alam ng kahit sino, samantalang si Dave naman ay walang tigil na sinusuyo ang kanyang kasintahan na si Ana. Ano ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo na ako? Hindi na nga tayo laging magkasama. Naging katrabaho mo pa ako. At pati ang babaeng minsan nung sumira sa'yo, paano ko matatahimik? Umiyak na sigaw nga ni Ana. Gusto mo manirahan ka na lang dito. Ako nang bahala kay Lolo. Sadama ni Dave. Talaga? Sabi mo yan ha? Nakangusong tanong nga ni Ana. May sinend din ako sa card mo. Mag-shopping ka at lalabas tayo mamaya. Nanlaki ang mga mata ni Ana sa sobrang tuwa at niyakap si Dave. Akala niya ay mawawala na ang affection sa kanya ni Dave dahil sa muli nilang pagkita ni Cheska at nalaman pang may anak sila, ngunit nagkakamali siya. Kailangan na lang mag-antay ni Ana sa pag-propose ni Dave sa kanya at masisigurado na niyang mayaman siya habang buhay. Sobrang saya ni Dave nang dumating ang resulta ng DNA matapos ng ilang araw. Nalaman niyang anak niya nga si Tommy, kaya naman nang dumating ang araw ng kanilang pagkikita muli ni Cheska para sa trabaho ay bumili ito ng maraming laruan ng bata. Para sa iyo to, Tommy.
Sana magustuhan mo. Salamat po, ang saya-saya ko po. Masayang sigaw nga ni Tommy. Salamat Dave, nagabala ka pa. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Sad nga ni Dave. Napakunot noo si Cheska. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako tanga, Cheska, at bakit ba? Balot na balot ka, hindi ka ba nainitan? Masama ang pakiramdam ko kaya medyo nilalamig ako. Alam ni Dave na hindi iyon ang totoong dahilan. Alam na alam niya. Gusto niyang sabihin kay Cheska na bakit hindi siya humingi ng tulong sa kanya. Alam na rin naman ni Cheska kung gaano makapangyarihan ang pamilya ni Dave. Kaya bakit hindi siya humingi ng tulong sa kanya? Naiinis itong si Dave dahil para kay Cheska ay wala lang ang kanilang pinagsamahan. Hindi nito alam na para kay Cheska ay wala siyang karapatan kay Dave dahil sa kanyang nagawa sa binata. Uuwi na ba kayo ng diretsyo niyan? Hindi, pupunta pa kami ng klinik para sa monthly check-up ni Tommy. At kailangan ko din maghanap ng mapagkakatiwalaan kong lawyer. Sad nga ni Cheska. Ako nang bahala sa lawyer mo. Para ba to sa negosyo mo? Umaasenso na. Hindi magtatagal, hindi mo na ako kailangan. Laking tulong ng investment mo, Dave, sa totoo lang. Cheska, alam mong maasahan mo ko, diba? Na isang hingi mo lang ng tulong ililigtas kita. Pilit nang initian ni Cheska si Dave. Hinayaan niya na muna mag-bonding ang mag-ama at nagpunta sa banyo. Humagulgol sa pag-iiyak si Cheska. Iniisip niya na ang kapal ng kanyang muka nang makaramdam ng saya na handa siyang tulungan ni Dave. Paano ko magagawang humingi ng tulong kung wala akong ginawa sa iyo noon kundi iwan ka at saktan ka? Ilang minuto ang lumipas ay lumabas na rin si Cheska. Nagpaalam na ito kay Dave at nagpunta sa isang klinik. Magpapamedical kasi ito para mayroon siyang laban sa kanyang asawa. Kung sakali, hindi niya alam na sinundan pala siya ni Dave, kaya nalaman ni Dave kung ano ang binabalak na gawin ni Cheska. Kinausap na rin ni Dave ang kanyang kaibigan na abogado para kausapin si Cheska. Kaya naman noong nakanggap ng mensahe si Cheska mula sa abogado ay hindi na ito nagsayang ng oras at nakipagkita ito sa abogado. Sinabi ni Cheska lahat sa kanyang abogado. Nagbigay rin ito ng mga litrato ng pambababae ng kanyang asawa at sa kanyang mga pasa. Pati mga medical nito ay binigay niya sa abogado. Nagmakaawa rin itong wag niyang sabihin kay Dave iyon. Nakaramdam ng awa ang abogado sa kanya kaya sinabihan ito ng dapat niyang gawin. Nagulat na lang ang dalawa nang bigla nilang narinig na may kumuha ng litrato sa kanila. Hindi kilala ni Cheska ang babae. Kaya naman hinayaan niya lang ito at baka iba ang kinuhanan ng litrato, ngunit ang abogado at kaibigan ni Dave ay alam niyang si Ana iyon. Hindi na lang inaasahan ni Cheska na ipapadala ni Ana ang litrato sa kanyang asawa. Maawa ka. Hindi ko lalaki yun. Ano bang pinagsasasabi mo? Sad nga ni Cheska. Hindi mo lalaki. Kulang pa ba? Nakahihiyan na nagpabuntis ka sa iba. Kesa sa akin ngayon naman, pahihiyain mo ako sa mga tao? Ano na lang mo kang may harap ko kung ang asawa ko ay lalakero? Kalit na pagsisigaw pa nga ng asawa ni Cheska. Bakit ikaw? Akala mo napakalinis mo? Tignan mo nga ang ginagawa mo sa akin. Wala kang ibang ginawa kundi saktan ako. Nagalit ang asawa ni Cheska sa kanyang pagsagot kaya naman binugbog na naman niya ito. Hindi na nakayanan ni Tommy ang kanyang naririnig. Kaya naman lumabas ito sa kanyang kwarto at sinubukang protektahan ang kanyang ina. Malakas na sampalang natanggap ni Tommy. Sobrang natakot si Cheska sa mga oras na iyon. Lumaban ito sa kanyang asawa hanggang sa nagawa niyang patumbahin ito. Habang hindi pa bumabangon ng lalaki, ay hinila niya na ang kanyang anak paalis. Nanginginig ang mga kamay ni Cheska na tinawagan si Dave. Wala itong suot na tsinelas o anuman. Nasa isipan lang ni Cheska sa mga oras na iyon ay tumakbo palayo dahil ayaw niya na ang ganong buhay. Ayaw rin niyang masaktan muli si Tommy ng lalaking iyon. Cheska,
Nag-aalalang saad nga ni Dave. Dave, buti at nagpunta ka. Napayakap na lang si Dave kay Cheska nang mahigpit nang nakita niya ang kanyang itsura. Hindi lang iyon, nakita rin niya ang duguan na paa ni Cheska, pati na rin ang namumulang pisngi ng kanyang anak. Inuwi ni Dave si Cheska at Tommy sa kanyang mansyon. Galit na galit naman itong si Ana, ngunit hindi niya maipakita ang kanyang galit dahil mayroon ang lolo ni Dave na buong pusong tinanggap ang mag-ina. Hindi na kailangan magpaliwanag ni Dave sa kanyang lolo dahil alam na nitong alam na ng matanda ang katotohanan tungkol sa mag-ina. Sinabi na rin ng abogado ni Cheska ang lahat kay Dave at sa kanyang lolo. Napuno ng galit si Dave kaya naman ginawa ang lahat para makulong ang asawa ni Cheska at pirmahan ang divorce paper. Kinasuhan naman pabalik ng lalaki si Cheska tungkol sa perang ibinigay niya sa kanyang magulang. Ngunit hindi nito alam na may sariling pera na si Cheska. Pati ang magulang ni Cheska ay sinubukang pakiusapan si Cheska na wag nang kasuhan ng kanyang asawa, ngunit dahil sa galit ni Dave ay pati magulang ni Cheska ay hindi na makalapit kay Cheska. Salamat sa lahat, Dave. Kahit napakalaki ng kasalanan ko sa'yo, tinulungan mo pa rin ako. Saad nga ni Cheska. Nasasaktan lang ako. Dilamok na, hindi ko hinayaan na kagatin ka. Pero tignan mong katawan mo ngayon. Bakit kailangan mong maranasan yun? Handa akong ibigay sa'yo ang lahat, Cheska. Sana kinausap mo ko, sana. Nagawa natin ang paraan. Tapos na yun, ang mahalaga ligtas na kami, Tommy. Malaya na ako. Sa bahay ni Dave nag-recover si Cheska. Tuluyan na rin nagpakilala si Dave na ama kay Tommy. Gustong-gusto nga ng lolo ni Dave ang mag-ina. Kaya naman sobrang saya ng matanda. Ngunit dahil doon ay napuno ng selos si Ana, mas lalo rin itong kinain ng kanyang inggit at kaba na baka lahat ng dapat mapunta sa kanya ay mapunta kay Cheska o di kaya sa anak ni Dave. Pinipilit naman ng lolo ni Dave na hiwalayan niya na si Ana na pera lamang ang habol sa kanya, ngunit hindi iyon magawa ni Dave. Alam niya ang pagiging mabait ni Ana at naniniwala ito na hindi lang pera ang habol ni Ana kay Dave. Bakit kailangan dito manirahan ng maginang yan? Galit na tanong nga ni Ana. Anak ko si Tommy. Alam nga na sa ibang bahay tumira si Cheska. Na kanyang ina, mas magandang lumaki ang bata kasamang kanyang ina. So ano to? Habang buhay akong magmumukhang kabit dito sa bahay niyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Ana. Anong gusto mo? Pabayaan ko na lang anak ko at ang kanyang ina? Nanahimik na nga lamang si Ana. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Dave, kaya hindi na nga nito nagawang magsalita. Ngunit nang biglang tumalikod si Dave para umalis, agad niya itong pinigilan. Hindi po pwedeng. Sa ibang bahay tumirang mag-ina? Desperadang tanong ni Ana. Ilang taon nang nakalipas. Nawala ako sa tabi ng anak ko. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras tsaka matanda na si Lolo. Kaya mas magandang meron si Tommy sa tabi niya na nagpapasaya sa kanya. Hindi mo ba maintindihan yun? Napakagatlabi si Ana at napayuko. Hindi alam ni Dave kung bakit, ngunit habang tumatagal ay hindi na magawang magustuhan ni Dave ang ugali na naipapakita ni Ana sa kanya. Ilang araw ang nakalipas ay naging kaugalian na ni Dave na makipag-usap kay Cheska tungkol sa kabataan ni Tommy. Gusto kasi nitong malaman ang lahat ng nangyari kay Tommy habang lumalaki ito. Patuloy na rin na gumaling ang mga pasa at galos ni Cheska na kanyang nakuha sa dating asawa. Ang daming kakyutan na ginawa ng anak natin na hindi ko man lang alam. Saad nga ni Dave. Pasensya na. Hindi ko naman alam na buntis ako nung kinasal kami. Hindi yun. Hindi naman kita sinisisi o anuman. So kailan ang kasal niyo? Biglang tanong nga ni Cheska. Nanlaki bigla ang mga mata ni Dave sa biglaang tanong ni Cheska sa kanya. Napakamot na lang ng batok si Dave at pilit na pinalitan ang kanilang pinag-uusapan. Habang masayang nagkwekwentuhan ng dalawa, ay nagpipigil ng galit si Ana sa gilid habang sila
ay pinapanood. Alam niyang konti na lang ay mawawalan na siya ng lugar sa bahay ni Dave. Kailangan na niyang mag-isip ng mabuti kung ano ba ang pwede niyang gawin. Hindi ko na kayang tumira sa isang bahay kasamang babaeng yan. Paghinarkita nga ni Ana. May ginawa ba siya sa'yo? Wala. Pero hindi mo ba nakikita? Inaagaw ka niya sa akin. Desperadang sabi ni Ana kay Dave. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ganyang klaseng babae si Cheska. Ako nung nagsasabi sa'yo. Sad pa nga ng lalaki. Lahat na lang ba talaga? Siya ang papanigan mo? Nagkunwaring lumuluha pa nga na tanong ni Ana. Patuloy sa pagdradrama si Ana kay Dave. Ngunit kahit anong sabihin ni Ana ay nanindigan si Dave sa kanyang desisyon na doon manirahan sa kanya ang mag-ina. Ayaw niya nang mawalay sa kanyang anak at gusto niya bumawi sa bawat oras na wala ito sa buhay ni Tommy. Masyado na ring matanda ang kanyang lolo para mamasyal sa bahay na titirhan nila Cheska at Tommy kung sakali. Marami na ring pasakit sa buhay na naranasan si Cheska kaya ayaw niyang maidagdag ang malayo si Tommy sa kanya dahil lamang sa kagustuhan niyang makasama niya parati ang anak. Habang tumagal ay unti-unti nang lumalabas ang totoong ugali ni Ana dahil sa kanyang kaba at takot na mawala lahat ng kanyang pinaghirapan. Ano ba yan? Hindi tinitignan ang daanan. Galit na sinigawan nga ni Ana si Tommy. Nang mabangga nga ito at natapon nga ang juice sa kanyang mamahaling sapatos. Sorry po tita, hindi ko po talaga kayo makita. Nakangusong sabi nga ni Tommy. Tuloy-tuloy pa rin ang galit ni Ana sa bata hanggang sa narinig na nga ito ng mga tao sa bahay. Agad namang tumakbo si Cheska papunta sa anak dahil nanggaling ito sa opisina ng lolo ni Dave. Anong problema? Tanong nga ni Cheska. Yang anak mo ang problema. Hindi pa ba sapat na andito ka? At nagdala ka pa talaga ng isa pang palamunin dito? Galit na sigaw nga ni Ana. Alam mo bang anak ito ni Dave? Palabang sad din naman ni Cheska. Eh ano ngayon? For all I know, ginagamit mo lang naman ang bata para balikan si Dave dahil mayaman na siya ngayon. Natatawang sabi pa nga ni Ana. Nagalit naman ang matanda at agad na pinagsabihan si Ana. Ngunit pinagsalitaan niya ang matanda. Narinig naman ito ni Dave at pinagsabihan si Ana ngunit nang narinig niya ang buong pangyayari ay agad itong nagalit. Dahil na rin sa sunod-sunod na pangungulit at pag-aaway nilang dalawa, ni Ana ay nakaramdam ng pagod si Dave sa kanyang nobya. Kung hindi mo sila kayang makasama sa isang bahay, ikaw ang lumipat. Sad na nga ni Dave. Ako? Bakit ako? Hindi ba yung mga palamunin na dapat na mag-ina? Pati ang matandang yan. Hindi mo pa ipuntas isang center. Inis at maarteng sigaw nga ni Ana. Lumayas ka na. At hindi na ako makapagtimpi pa sa'yo. Sa kabastusan mo at kawalangyaan mo. Nawalan na rin ng gana si Ana, kaya agad siyang pumayag. Sa kanyang pag-alis, ay inamin niyang nilapitan niya lang si Dave noong lasing siya at nang narinig ang nakaraan niya, ay ginamit niya ito para mapalapit sa kanya. Pero ngayon na nagsawa na si Ana, magpanggap ay titigilan na niya si Dave dahil marami na rin naman siyang nakuhang pera at mamahalin na mga bagay sa kanya. Hindi makapaniwala si Dave sa kanyang narinig. All this time na pinagtatanggol niya si Ana sa kanyang lolo ay totoo pala ang sinabi sa kanya ng matanda na pera lamang ang habol niya sa kanya. Pagod na akong makisama sa inyong lahat, lalong-lalo ka na, Cheska. Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos mong sirain si Dave, babalik ka. Nasayang lahat ng pinaghirapan ko pero thank you ha. Marami naman akong natanggap, pwede na siguro to. Natatawang sabi nga ni Ana. Umiling-iling ang matanda. Hindi siya makapaniwala kay Ana. Nakita kasi nito ang pagiging mabait ni Dave kay Ana, kung paano niya ito inalagaan at prinotektahan. Kulang na nga lang ay sambahin niya si Ana. Hindi lang alam ng matanda na si Cheska ang kaisa-isang babaeng sinamba ni Dave. Nang tuluyan nang nawala si Ana, sa mansyon ay naging masaya na. Nang tuluyan ng matanda, gustong-gusto niya kasi si Cheska
na walang ginawa kundi alagaan siya. Walang ibang pinakita si Cheska sa matanda kundi kabaitan. Nakita rin nito kung paano niya alagaan ang kanyang anak at si Dave. Hindi rin sigurado ang matanda ngunit para sa kanya ay nakikita niyang may natitira pang pagmamahal si Dave kay Cheska na ni minsan hindi nawala. Dave, masyado na kaming nagtatagal dito mag-ina. Kung ang sasabihin mo alis kayo ni Tommy, hindi ako papayag, Cheska. Diretsahang saad naman ni Dave. Pero nakakahiya na. Wala na kaming ginawa kundi magabala sa inyo ni Lolo. Sino ba kasi nagsabi na nakakabala kayo? Bakit ka ba nagagalit? Sad nga ni Cheska. Hindi ako nagagalit, okay? Sinasabi ko lang. Dito na kayo tumira. Para naman may kasama rin si Lolo. At hindi niya na kailangan bumiyahe pa. Para madalaw si Tommy. Pwede namang ako nalang maghatid kay Tommy dito. Pagdadahilan ni Cheska. Bakit ba gustong-gusto mo nalang umalis? Nanahimik si Cheska sa tagal na panahon na silang magkakilala at magkasama ni Dave noon at sa kanilang muling pagkikita ay ni minsan hindi siya napagtaasan ng boses ni Dave. Ilang beses na kasing kinukulit ito ni Cheska simula nang umalis si Ana ay patuloy niyang kinukulit si Dave na bubukod silang mag-ina ngunit hindi ito pinapansin ni Dave. Ngayon naman ay napuno na si Dave sa kakarinig na aalis sila Cheska, kaya napasigaw. Hinawakan ni Dave sa magkabila ang braso si Cheska habang nakayuko na para itong nagmamakaawa. Bakit ba alis ka pa? Bakit ba? Wala nang lumalabas sa bibig mo kundi alis ka. Dave, hindi naman sa ganun. Alam mo naman na hindi ko ginusto na iwan ka dati. Pero ngayon gusto mo na? Hindi, Dave. Ano? Bakit ba alis ka ng alis? Bakit ba lagi mo nalang akong nilalayasan at iniiwan? Dahil wala akong karapatan, Dave. Sino ba ako para magstay sa tabi mo, di ba? Ako na sinaktan ka. Ako na iniwan ka sa ere. Ako na walang ginawa kundi bigyan ka ng ikakasakit sa damdamin mo. Lumuluhang saad nga ni Cheska. Nanlalaki ang mga mata ni Dave na tiningnan si Cheska dahil sa kanyang mga sinabi. Sunod-sunod na mga luha ang bumagsak sa mga mata ni Cheska. Isa-isa niyang sinabi ang kanyang nararamdaman simula noong naghiwalay sila ni Dave nang hindi niya ginusto. Inikwento niya kung gaano siya natakot nang pinilit siyang ipakasal sa iba, lalong-lalo na nang makita niya ang galit ng kanyang mapapangasawa dahil sa nalaman na buntis siya. Ang ilang taon niyang tiniis dahil sa pagkakamali niyang pagpayag sa kagustuhan ng magulang. Noong nakita niya ulit si Dave, ay wala na siyang naramdaman, kundi pagsisisi. Nasaktan na nga niya si Dave, pero sa huli ay tinulungan pa rin siya ni Dave para makalaya sa kanyang dating asawa. Tama naman si Ane. Ang kapal na mukha ko. Matapos kitang iwan at ikasal sa iba, babalik ako sa tabi mo. Bakit naman ganyan ang iniisip mo, Cheska? Dahil ba sa akin? Nasirang relasyon niyo ni Ana? Hindi ba dapat magpasalamat ako kung ikaw nga ang rason? Nagtatakang tumingin si Cheska kay Dave. Magsasalita pa sana si Dave nang biglang tumakbo. Palapit si Tommy sa dalawa dahil sa pag-aalala na nag-aaway sila. Agad namang ngumiti si Cheska at sinabi sa anak na hindi sila nag-aaway ni Dave. Bakit hindi naman kami nag-aaway ng daddy mo, anak ka? Saad nga ni Cheska. Kala ko po nag-aaway kayo, nakalimutan kong imposible pala yun na mangyari. Nakangiting sabi nga ni Tommy. Bakit naman imposible? Kasi love na love ka po ni daddy simula pa noon eh. Malawak ang ngiting sigaw pa nga ni Tommy. Naiilang na napatingin si Cheska kay Dave na namumula ang kanyang mga pisngi na umiwas ng tingin kay Cheska. Pagkaalis ni Tommy ay susundan na sana ito ni Cheska nang bigla itong inila ni Dave sa gilid at hinalikan ng malalim. Sobrang bilis ang pangyayari na hindi magawang kumibo ni Cheska. Agad na humiwalay si Dave at nagkunwaring tinatawag siya ng kanyang lolo kaya umalis. Pansin naman ni Cheska ang pamumula ng mukha ni Dave nang siya ay umalis.
Napahawak si Cheska sa kanyang mga labi habang nakatulala sa kawalan. Nagulat na lang ito nang makita ang matanda na nakangisi sa kanya. Lo, andito kayo. Nagugutom na ba ikaw? Nakita ko yon. Kinikilig na sabi nga ng matanda. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Lolo. Natawa ng malakas ang matanda dahil natutuwa nga ito na mukhang nagkakadevelopan nga muli ang dalawa. Agad niyang kinausap ang kanyang apo para i-push nga itong ligawan si Cheska. Lolo talaga, gustong-gusto mo siguro si Cheska, no? Sabi pa nga ni Dave. Siyempre naman, bago ako mamatay, sisiguraduhin kong siyang pakakasalan mo. Seryosong sigaw ng matanda. Anong patay-patay ka dyan, Lo? Malakas ka pa, hindi mo pa ako iiwan dapat. Sinong niloko mo? Halos hindi na nga ako makapaglakad eh. Masungit na sabi ng matanda. Napayakap naman si Dave, kitang-kita kasi na matanda na ang kanyang lolo, kaya isa ito sa kanyang kinakatakot. Dahil doon sa kahilingan ng matanda, ay naglakas loob na si Dave kay Cheska at naging totoo na ito sa sarili niyang nararamdaman. Muli siyang naging malambing kay Cheska at lagi na lang itong nanliligaw. Ginagawa rin ni Dave lahat ng kanyang mga pinangako kay Cheska noon na hindi niya nagawa dahil sa kanyang kahirapan. Dave, sabihin mo nga sa akin, bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Alam ko to eh, mga kapangako mo sa akin to noon. Bakit bigla-bigla mo atang tinutupad? Marahan na hinawakan ni Dave ang kamay ni Cheska at nginitian ito. Ipinatong pa ni Dave ang kanyang isang kamay sa magkahawak na kamay nilang dalawa. Marahan din hinalikan ni Dave si Cheska na nataranta at agad na pinikit ang mga mata nang nakita niyang palapit ang mukha ni Dave sa kanya. Cheska, ayoko nang magsayang pa ng oras matapos natin sinayang ang ilang taon ng paghihiwalay. Anong gusto mong sabihin? Gusto kong buuin ang ating pamilya. At sinabi kasi sa akin ni Lolo na gusto niyang makitang ikasal tayo bago siya mamatay. So pakakasalan mo ko dahil yun ang gusto ni Lolo? Tanong nga ni Cheska. Hindi. Pakakasalan kita dahil simula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nilalaman nito. Kahit anong sama ng loob ko sa iyo noon pero isang kita ko lang sa iyo, naging aligagana ako sa lahat. Malakas na pinaghahampas ni Dave ang kanyang dibdib. Sinabi niya kay Cheska na kahit na mayroon si Ana noon ay hindi niya maibigay ang kanyang buong pagmamahal. Inakala pa ni Dave noon dahil sa takot na siyang masaktan. Pero nang nakita niya muli si Cheska ay doon lang niya na-realized na dahil kahit ilang taon na pala ang lumilipas ay ni minsan, hindi nawala ang kanyang pagmamahal kay Cheska. Mahal mo pa rin ako? Sa tingin ko nga ni minsan hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ayoko nang magpanggap, Cheska. Ayoko nang magsayang ng oras na pagpapanggap na hindi na kita mahal. Totoo ba to? Ako pa rin talaga? Oo nga, ikaw pa rin ang mahal ko, Cheska. Nanlaki ang mga mata ni Dave nang nakitang ngumiti nang malawak si Cheska habang isa-isang nagsisibagsakan ang kanyang mga luha. Huminga ng malalim si Cheska at muling tiningnan ang mga mata ni Dave na halatang nag-aantay ng desisyon ni Cheska. Niyakap ng mahigpit ni Cheska si Dave at napapikit. Naalala nito ang sinabi ng matanda sa kanya noong nakita niyang malungkot itong tinitignan si Dave at Ana. Hanggang kailan ka magpapatali sa nakaraan? Seryosong tanong nga ng matanda. Ano pong ibig niyong sabihin? Paano ka sasaya kung puno ng takot ang iyong puso? Paano ka aabante sa kinabukasan yan kung hinahayaan mong multuhin ka ng nakaraan? Habang buhay ka na lang bang magsisisi? Mabait na pagtatanong pa nga ng matanda. Nang naalala ni Cheska ang usapan nilang iyon ng matanda, ay naglakas loob itong harapin ang kanyang tunay na nararamdaman. Habang yakap-yakap niya si Dave, ay hindi ito nagsasalita. Alam niya sa kanyang sarili na ni minsan ay si Dave lang ang kanyang minahal. Siya ang una at alam niya din na siya ang huli. Humiwalay si Cheska sa pagkayakap kay Dave at tiningnan sa mga mata ang kanyang minamahal. Ikaw ang kauna-unahan sa lahat. First love, first kiss, first in everything. Ikaw lang at wala nang iba.
Alam ko din na ikaw ang huling lalaking mamahalin ko. Kung ganun, hindi na naituloy ni Dave ang kanyang sasabihin nang biglang umiling-iling si Cheska. Sinabi ni Cheska na ilang taon siyang nakulong sa isang buhay na halos patayin na siya. Kahit wala na ang dati niyang asawa, ay pakiramdam ni Cheska na nakakulong pa rin siya doon. Maraming pangarap na hindi natupad si Cheska na gusto niyang gawin ngayon na umasenso na ang kanyang small business dahil sa investment ni Dave. Ayoko pang matali ulit. Gusto kong maging malaya. Magawa ang lahat ng hindi ko nagawa. Ikaw Dave, simula noong araw na yun. Nakaabante ka sa buhay pero sa akin, ang oras ko ay tumigil noong pinakasalan ko ang hayop na yun. Ako pa rin ang Cheska na nasa kolehiyong nakilala mo. Ang Cheska na nagtitinda sa karinderya ng kanyang tita. Huwag kang mag-alala Cheska, hindi ako siya. Alam mo yan. Lahat ng gusto mo gagawin ko, susuportahan kita. Hindi ko sinasabing maitali ka na sa akin. Kahit ikasal tayo o hindi, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Alam mo naman na susuportahan pa rin kita kahit ano pa yan. Muling niyakap ni Cheska si Dave. Naiyak ito dahil buong akala niya ay nawala na si Dave na kanyang nakilala, ngunit hindi pala ito nawala. Simula noong araw na yon ay pakiramdam ni Cheska na muling umikot ang kanyang oras, bumalik siya sa kolehiyo para tapusin ang kanyang kurso na hindi niya natapos dahil sa pagpapakasal niya. Buong suporta naman si Dave sa kanya. Matapos sa kolehiyo ay pumayag ng magpakasal si Cheska kay Dave. Tinupad naman ni Dave ang kanyang pangako at hinayaan niyang gawin ni Cheska lahat ng mga bagay na gusto niya nang walang takot na dala sa kanyang puso. Ilang buwan matapos ng kasal nila ay tuluyan nang nagpaalam ang lolo ni Dave. Sobra nga ang pagkaulila ni Cheska sa matanda dahil siya ang lagi niyang kasama, habang si Dave naman ay naging matatag at patagong iniiyak ang pagkawala ng kanyang lolo. Okay ka lang ba? Tanong nga ni Cheska. Oo, ilang beses mo nang tinanong sa akin yan, asawa. Malambing naman saad ni Dave. Paano hindi ko itatanong ng paulit-ulit kilala kita? Wala na silang lahat. Ako naiwan pero hindi ako umiyak. Halika nga rito. Masuyong saad na nga lamang ni Cheska. Napabuntong hininga na lang itong si Dave at hinayaan na mayakap ng kanyang asawa. Isang gabi ay nagising ng madaling araw si Dave at hindi na muli nagawang matulog. Kaya naman ang ginawa nito ay dinalaw ang opisina ng kanyang lolo na hanggang ngayon hindi pa niya pinapaayos. Sa pag-iikot niya sa opisina ng kanyang lolo ay may nakita itong isang notebook. Doon ay nagulat si Dave dahil iyon ang diary ng matanda. Nang binasa ni Dave iyon ay bigla itong naluha. Punong-puno ng pagmamahal ang matanda sa kanyang magulang, sa mga nabasa niya at pati na rin kay Dave. Humagulgol sa pag-iiyak si Dave. Nagsisisi itong si Dave na hindi niya binigyan ng mas maraming oras ang kanyang lolo. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Sorry, halika na. Matulog na tayo. Ilabas mo lang, walang magagalit sa'yo. Walang mali. Saad nga ni Cheska. Ano bang sinasabi mo dyan? Ang sabi ko, mahal na mahal kita, Dave. Kahit ipakita mo ang kahinaan mo sa akin, nandito pa rin ako sa tabi mo. Alam ko. Naluluhan na ngang saad nga ni Dave. Natawa na lang si Cheska at marahan na hinaplos ang likod ng kanyang asawa na pilit na pinagtatakpan ang kanyang sakit na nararamdaman kahit na umiiyak na ito. Matapos lumipas ang ilang taon, simula noong nawala ang matanda, naging matatag sina Cheska at Dave bilang mag-asawa. Puno ng respeto at tiwala ang kanilang relasyon. Siyempre, punong-puno rin ito ng pagmamahalan. Nasundan naman si Tommy ng dalawang chikiting na napaka-cute hanggang sa kanilang bunso sa ipinangalan ni Dave sa kanyang lolo. Kamukhang kamukha rin kasi ito ng matanda kaya naisipan ng dalawa na ipangalan ito sa matanda. Nagkaroon naman ng problema sa relasyon ng dalawa. Alam naman natin na hindi perpekto ang bawat relasyon ng iba kahit na punong-puno ito
ng pagmamahalan. Nasabi ko na ba na una pa lang tayong nagkita, naisip ko na ng gwapo mo? Tanong nga ni Cheska. Tigilan mo nga ako. Alam kong binobola mo lang ako. Ano na naman gusto mong iutos? Wala ah. Makapagsalita ka, kala mo naman lagi kitang inuutusan. Mas marami ka pang angutos kesa kay Lolo eh. Sad nga ni Dave. Hindi nga nagsasabi ako ng totoo. Alam mo rin ba na gustong gusto na kita nung una pa lang? Biglang banat nga ng lalaki. Nambobola ka na naman. Totoo nga pero torpe ako kaya inaasar na lang kita. Nagtawanan ng dalawa habang iniisip nila ang kanilang nakaraan. Kung paano sila nagkakilala, paano sila nagsimulang magmahalan, mga asaran at kulitan nila na nauwi sa paghihiwalayan. Ngunit ngayon na sila ay matanda na, ang kanilang pagmamahalan pa rin ang nagwagi. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sad nga ni Dave. Mahal na mahal kita, Dave. At ikaw din asawa ko. Mahal na mahal kita. Ang nag-iisang namumuno sa puso ko. Masuyong saad nga ni Dave. Napangiti ng malawak si Cheska at napahalik sa kanyang asawa. Sabay-sabay na nagtakip naman ang kanilang mga anak ng mga mata nang nakita nilang naghalikan ang kanilang mga magulang. Tumawa na lang sina Dave at Cheska at nagyakapan. Iniisip nga ni Cheska sa mga oras na iyon na kung magkakaroon siya ng panibagong buhay, handa siyang maranasan muli lahat ng masasakit na nangyari sa kanyang buhay. Kung ang yun ang kailangan para magsama muli sila ni Dave at buuin ang kanilang magandang pamilya. Samantalang si Dave ay iniisip na kahit anong mangyari ay alam niyang si Cheska pa rin ang magpapatibok ng kanyang puso kahit na anong buhay pa ang kanyang nararanasan. Sa kabila ng lahat ng hirap, pagkakamali at sakit na pinagdaanan nina Cheska at Dave, pinatunayan ng kanilang kwento na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, estado sa buhay o sa dami ng pagsubok na kinaharap, kundi sa tibay ng puso at tapat na intensyon na piliin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Si Dave, na minsang iniwan at nasaktan, ay nagpatawad at muling nagmahal ng buo. Si Cheska naman, na naligaw ng landas dahil sa obligasyon sa pamilya, ay nagkaroon ng lakas ng loob na itama ang kanyang mga maling desisyon at lumaban para sa anak at sa kalayaan. Sa muling pagkikita nila, naging malinaw na ang pagmamahal na totoo ay hindi nalilimutan. Ito ay tahimik na naghihintay sa tamang panahon upang muling sumibol. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa ating lahat na hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad, magbago at muling magmahal. Sa pag-ibig na pinanday ng panahon, sakripisyo at muling pagkakataon, napatunayang ang tunay na pagmamahal ay mananatili kahit gaano pa karaming luha, taon at sugat ang kailangang pagdaanan upang muling makamit ito. Minsan, ang akala nating katapusan ay simula pala ng isang panibagong yugto at sa pagkakataong iyon, dala na natin ang mga aral ng kahapon, ang lakas ng loob na lumaban at ang pusong mas marunong ng magmahal. Sa dulo ng lahat ng sakit, kapag natutunan nating patawarin ang sarili at ang ibang tao, doon natin mararanasan ang pag-ibig na pinakamatamis, buo at totoo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Dave at Cheska. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor,
Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba,
Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa,
Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez, Elizabeth Kilas, Arem Ruhi, Julius, Edna Romero, Charlie, Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Nery Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.